Seryosong topic to. Seryoso to. Seryoso. Sobrang seryoso. Sobrang seryoso rin ang topic. Sobrang seryoso nito, hindi ko kinain. Sobrang seryoso nito, guys. Seryosong tanong to, naliligo ba kayo? Wala naman si Asmon Gold dito eh. Pag Pilipino, naliligo kayo. diba? Twice a day pa yan pag Pilipino eh. Isa sa umaga, mainit eh. isa sa gabi. Tapos pag nag-run pa. Dapat yun nasusunod na tanong ko eh. Gaano kayo kadalas naliligo? Yun. Once a month. Once a month. Once a year. Week. Ganun. Once a year. Na-joke lang. You know. Gaano katagal Gaano kayo katagal maligo? Kasi babae, iba ligo yan eh. Depende. So, Kasi, ano yung depende mo? Depende ko sinong kikitain. Depende ko sinong kikitain after maligo. hindi, what I mean is, kunyari, kasi nagra-run ako or may iba akong activities, gano'n. Siyempre, pag feeling mo mas madumi ka, mas matagal kang maligo. Marungis. Madungis ka. Hilurin mo ang dumi sa katawan mo. Bakit ba sa mga putik? Anong ginagawa mo? Hindi, syempre yung pawis, malagkit yung buhok mo dahil sa super pawis, mga ganun. Pag nag-run ka kasi, talagang pawis to the highest level. Hindi ba optimize yung pagligo nyo? What do you mean optimize? Okay. Mini-min-max kasi yung si Zero pag naligo, mini-min-max niya yan. At least 10 minutes lang yung sa akin kasi nagtutoothbrush ako, nagsishower ako, sabay Sabay. Multitasking. O kaya habang nakaupo ka sa inidoro, nakatutok sa shower. Tapos habang alis ako saglit, sasabunin ko yung sarili ko, sasabunin ko. And then after kong sabunin yung sarili ko, balik ako sa shower, i-on ko, mag-shampoo ko. So habang nawawala yung sabon sa katawan, gano'n. Then after nun, tapos na. Hindi pa ako nalilito ng minimum efficiency at its best. Siguro minimum ko kung talaga nagmamadali. 15 to 20 minutes. Wala. Depende talaga kung sino kikitain. Depende. Feeling ko depende sa pagkadumi mo, parang gano'n. Tapos syempre depende sa pagkadumi mo. Napakarungis mong tao. Hindi. Totoo naman kasi. Ang dumi ko na. Ganun. Tapos may tumutulo pa siya. Nakasower ka, tapos gumaganyan ka. Yes. Hindi talaga. Lagi na natin, Pagkadumi ko naman talaga. Grabe kayo. Ayoko na. Magwagano siya sa Hindi, tsaka nakakapanlumo. Tsaka kasi, yung mga babae, may mga iba pang seremonyas yan pag talagang, merong days na kailangan talaga may mga tanggalin, mga ganun. So, mas matagal yun. Dinadowny mo ba sarili mo? Ano ba kailangan? Ano ba? Kinukula mo ba yung sarili mo? Nakababad ka ba muna ng 30 minutes bago ka magano? I mean, may mga ritual kasi yung ibang babae talaga. I mean, sa akin, I don't know. Pero sa akin, ganun. Meron akong mga days. Pasok sa bahay. May paghahaluin niyo yung downy tsaka suka. Tapos dun siya para pag natuyo siya, hindi siya mabaho. Para sa crush ko. Lalo na pag walang araw. Ganun. Bakit ba natin pinag-uusapan to? Bakit? Hindi ko alam. Sabi mo kasi. Sabi pa pagligo. Dami mo sinasabi. Kasi, nung last na Osaka Expo ng 2025, meron silang ni-reveal na isang bagong futuristic machine. Ang tawag sa nila is human washing machine. So, itong concept na to revival lang to kasi meron silang nilabas na parang prototype o first version nito nung 1970 sa Osaka Expo din. So parang version na yun noong 1970. Yung barrel tapos iniikot-ikot ka lang. Pumasok iniikot-ikot. Tapos bisikleta, Hindi ko may nagpe-pedal sa tabi tapos iniikot-ikot ka. Lala. Uy. Na-curious tuloy ako. So itong lumabas na to, version 2 na to. Issue siya nung pa 1970, no? Paano kaya i-optimize ang pagligo? Ganun na yung naisip niya. Kailang, kasi Japan, efficiency. Kailang mabilis, sabagay, oo. Walang wasted effort. Doon nga, di ba, pagka nag-share kayo ng tubig sa bathtub. Ganun sa pagligo doon eh. Oo. Kaya may bathtub lagi yung mga paliguan sa sa Japan. Kaya step son, you can use my shower na. May bathtub, no? Parang ganun, di ba?
Wait, mali yata yung napanood ko. Anyway. What the hell? Parang hindi ko pa napanood yan pero parang Coda. Kakaiba tong gawin Anyways, to kasi hindi ko na-check kung ano yung mukha ng first version ng human washing machine version 1. Pero yung bagong version na to, parang capsule style. So, isipin niyo yung mga yung mga ginagawa ni Bulma sa Dragon. Yung actually mas kamukha niya yung parang rejuvenation chamber kung nasan si Son Goku nung nagpapagaling sa Shanamik. Parang ganun nga. Yun yung parang niya, yung mukha niya. Baka hindi So higa ka doon tapos magsasarado yung tapos habang papaliguan ka lang, may papasok na tubig, sabon, tapos habang nandoon ka sa loob may magpe-play ng music. Walang damit to pag maliligo kasi wala sa demo eh. Pwede siguro yun kung isasabay mo yung paglaban ng damit. Kasi washing machine sabi human. Di ba? Sabay-sabay na. Efficiency. That's the name of the game. Yun yung niya. Ayun. And that's all our topics for today's podcast. Kung meron po kayong topic suggestion, feel free to leave comments kung saan kung platform nyo kami makikita. Ayun. And shoutout po sa mga sumusunod. Go! Yan. Shoutout sa mga recent followers natin. Si Edge Studio PS, Asian Heart. Si, Brennan Esperantes Official. Si Pabes. Tapos si Spazzing Squid. Si Gedo Gedo. Si Gatas ng Pusa. And then salamat din sa mga chatter natin. Sila Tadeus, Power Ranger, Dayseed ba? Dayseed, sorry kung na-mispronounce ko. Pero for sure na-mispronounce ko. So sorry na lang. Then si Kuma March. Sila Irina tsaka si kanina nag-visit. Si Irina. Yes. Irina, Avian Tue. Axis, sino pa? Ken Puccino. Si Reconnecting, yun, nagbabalik. Vinster, bro! Yun. Lagi nanonood yan ng natin Si Aqua Place, yun. If may shoutout ako, pasensya na po. May gusto ko ba lang i-shoutout pala, Maximus, yun. Ay, mga kahagdan, syempre. Hindi natin kakalimutan yung kahagdan na yan. Mga stepping stone ng mga kaibigan namin. So, shoutout sa inyo. And also, our trading card, yung kanina, sila Lord, yung trading card game, community and also friends. And also yun, pahabol din kay Matcha Bells at saka kay Kiryu C. Yun. And yun sa nag-comment kanina sa Joshua, sabi niya, muntik nang makancel si Ate Shell sa Washington. Sabi ba na yun ko lang nabasa yung Grabe ka sa akin. Ayun.